Ito ho, nagka-booking na at dito talagang yung mga usapin, pag-uusap sa sinasabing charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly. At alam niyo, maganda ho ang ibinungan ng naging pahayag at yung naging privilege speech at naglabas pa ng video footage. Ito pong si Senator Amy Marcos. At ngayon ay napapilit niya no at na magbigay po ng katiyakan yung mga senador na kung saan ay sila po ay tutol sa anumang charter change at higit po sa lahat sila po ay tutol na hindi po magkakaroon ng eleksyon sa 2028 at yung mga term extension kapalit ho ng pag-amyenda o pagbabago ng ating saligang batas. At sa isinagawang session diyan po sa Senado, nako, yung unang-una ho, di ba, nabunyag ho yan. At isa po sa nagsabi ho niyan, ito pong political strategist na si Lito Banayo. Tapos sinundan po yan ni Senator Amy Marcos na kanyang kinukumpirma na kung saan ay meron pong nangyaring pagpupulong. Nung una ay nung nagsalita ito pong si Senator Amy Marcos ay parang agad ho siyang pinagsasabihan na sinungaling, walang katotohanan yung kanyang mga binabanggit. Tapos biglang lumabas din ito pong si Lito Banayo na kanyang kinukumpirma na meron siyang source na kung saan ay nagkwento sa napag-usapan dyan po sa Soler Hotel, Casino Resort, no? At lumilitaw na ito palang si Senator Ping Lacson, yung po ang naging source ni Lito Banayo. So eto na ho mga kababayan. So nagkabistuhan na. Lahat po sila ay nagpahayag itong si Senator Tito Soto na sinasabi niya, hindi, nagbibiroon lang kami. Hindi raw siya pabor sa charter change. Ang talagang kanya sinusulong ay itong character change, yung binabanggit ho niya. So, sabi niya ay may binabanggit niya. As a matter of fact, there was one time daw na sinabi niya sa meeting doon, si Senator Lacson, ang sabi ay parang napadaan lang daw po, naligaw. Pero, lagi nang meeting with Senator Lacson doon paano ka naman maliligaw ho doon, mga kababayan? Sige, pagbigyan natin yung kanilang mga binabanggit. Pero sabi po ni Soto, nagbibiroan lang daw ho sila sa usapan na posibleng gawing regional ang Kongreso at dagdagan ang bilang ng mga senador. Kasi binanggit ni Senator Amy Marcos na pag-usapan na amihanda ng ating saligang batas, dadagdagan po ang mga senador, gagawing dalawa bawat rehiyon or tatlo. Kung dalawa, magiging 36 ang bawat rehiyon kasi 18 ho ang regions ho natin So kung dalawa, 36, meron daw isa, halimbawa parang pwedeng option na gawing tatlo bawat rehiyon na senador, magiging 54. Yun ho. Pero ngayon, nagka-booking, sabi ho ni Senator Tito Soto, hindi totoo yan. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang kanyang sinabi sa loob ng session hall. Ang ganda ho ng binanggit ho ni Senator Amy Marcos nagulat sila na pumalag ho sila ng lahat. At least ngayon, ewan ko lang siguro naman ay paninindigan ho nila na talagang sila po ay tutol sa charter change at tutol sa term extension at no elections, okay ho ito. Pero pakinggan ho natin yung alibay, paliwanag ni Senator Tito Soto, mga kababayan. Ito, nagbibiroan lang na po sila. Ito, panoorin natin si Senator Tito Soto, ang bagong minority leader ng Senado. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Ito kang yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-iingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami.
And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa Chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I've tried it already. Eh kami mga golfing buddies na grupo eh. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? O yan po ang pahayag ni Senator Tito Soto at sabi niya, nagbibiroon lang daw sila. At wala raw po katotohanan at hindi totoo na talagang nag-uusap-usap para magkaroon po ng charter change. Kung nagbibiroan kayo, pupunta pa kayo sa Soler. Magbibiroan lang. At ang kanya binabanggit, ang sinasabi, meron daw pamalo dahil sa bilang golf player, nakalaro niya sa golf. Ako, nag-golf din ako mga kababayan Pero yung mga ganyang pupunta tayo sa hotel, punta tayo sa sa 5-star hotel. Pag-usapan natin, may gusto akong biling golf set. Yun. Paano kayo ba ay naniniwala sa ganon? Magbibiroan, pupunta pa kayo sa Soler, magbibiroan lang kayo. So, yun po ang sabi. At so, nung mga lumabas yung mga na pahayag na yan ni Senator Amy at maging kay Lito Barayo, di ba, nagsabi rin si Senator Lacson na lahat yan ay kasinungalingan. So, hindi totoo. So, kinumpirma na ni Senator Ping Lacson na siya po ay napadaan daw po sa nasabing meeting. Napadaan lang daw, naligaw. Kayo ba maniniwala na naligaw? Ako hindi ako maniniwala na maliligaw ako dahil sa, alam ba, kung may board meeting, alam ba, may kausap ako. Saan ba tayo? Diyan dito tayo sa ganitong kwarto. Alam na may mag-a-assist sa'yo di ba, senador ka pero sabi, pakinggan natin, paliwanag ko ni Senator Ping Lacson at parang nilaglag niya rin si Senator Tito Soto at yun nga kinukumpirma na meron po siyang mga kausap, congressman, itong si Speaker Boji D, at ang sabi ni Senator Tito Soto, kasama niya yung secretary ng Senado, si Dong Mendoza, kasi yun, official din po ng NPC, yung kanilang partido. So, yun mga kababayan. So, pakinggan natin yung pahayag ni Senator Ping Lacson. At pinagtatagpi-tagpi lang natin mga kababayan, yung kanilang mga pahayag, tapos yung kay Senator Amy Marcos maya-maya. Ito muna, si Senator Ping Lacson, panoorin at pakinggan niyo po. Madam President, my name was mentioned by the distinguished minority leader, and I confirm that I witnessed a portion of their conversation. I think present during that discussion, of course, the minority leader, Speaker Boji D, the Deputy Speaker, I think Hernandez, and the former Secretary of the Senate, Dong Mendoza. Nagkamali po ako ng paso kasi I was about to attend a board meeting in the same area. And nakita ako nung tao ni Senator Soto. So napasok ako, sabi ko, "Ops, mali pala. Ano bang ginagawa niyo rito?" So, ang unang tanong sa akin, tama-tama kasi pag-uusapan namin na kung sakali magkaroon ng charter change, baka pwedeng request ng Speaker of the House kung pwedeng increase yung number of senators to 36 from 24. Ang naging role ko naman doon, kasi tama-tama, ilan ba yung kwarto doon sa Senate building? Sabi ko, 65, kasi yun ang request ni Senator Pimentel at that time. He was also thinking of increasing the number of senators. So, 36 lang kailangan. So, after that, and I confirm na probably ako yung sinasabi ni Lito Banayo na source because immediately or the following Thursday, we used to have this Thursday eating club attended by Lito Banayo, Gringo Hunasan, and several other personalities. Some former senators, former congressmen, incumbent congressmen, sometimes Governor Rodito Albano would be there,
ex-Congressman Suplico, and several others. So, ako naman, walang, out of, wala naman seryoso sa pag-usapan. So, I shared, sabi ko, kanina nga pala nung Monday or Tuesday, sabi ko na napapag-usapan na i-increase yung number of senators. So, parang kwentuhan lang yon. Kung seryoso yon, hindi ko ikukwento kasi sensitive kung seryoso. O yan po ang pahayag ni Senator Ping Lacson, kanyang kinukumpirma na nagkaroon po ng pagpupulong noon diyan po sa Soler Hotel, Casino Hotel, at yun nga ho, talagang parang napadaan lang daw siya. At napag-usapan, na itanong sa kanya ni Senator Soto kung ilan ho ba ang kwarto dun sa sa bagong Senate building. Nasa 67, so kasyang-kasya raw kung sakasakali. So nagbibiroan lang daw sila. So nagbiroan pa sila doon lang sa hotel. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito mga kababayan? Talagang ako, nung una parang nagmasid lang ako, hindi naman ako sa basta't naniwala o hindi naniwala dito sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos kasi siyempre bilang politiko. Pero nung nagsalita na rin po ang political strategist na si Lito Banayo, isang journalist din po, doon ako naniwala, may source ito. So ito ay tumutugma sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos. O ngayon, nagkaalaman na ho, nagkabukingan na ho mga kababayan, na kung saan lumilitaw na naikwento ni Senator Ping Lacson kay Lito Banayo kasi meron daw silang grupo na pag nagdi-dinner sabay-sabay, di ba? Nag-uusap, nagkwentuhan, naikwento. Pero sabi naman ni Senator Ping Lacson, kaya niya raw naikwento dahil sa hindi niya naman daw itinuturing na seryoso at sikreto itong usapan. Talaga naman hindi nang pwede sikreto yan mga kababayan, di po ba? Kasi malalaman din naman ng taong bayan dito. Pero siyempre yung kung titignan ho natin mga kababayan, pwede ho yung mga na mga mangyari na talagang gugustuhin na wala pong eleksyon. Alam niyo naman yung mga politiko natin hanggat maaari walang eleksyon. Bakit to? Kasi gastos ho yan At bukod doon sa gastos, delikado, matatalo sila, di ba? Kumbaga sa kung hindi ka maglabas ng malaking pondo, di ba, delikado ka. So, yun ho, talagang hanggat maaari. Tapos yung term extension, siyempre gustong-gusto nila na sila po ay manatili sa pwesto na matagal. Di po ba? Ito, pakinggan ho natin mga kababayan. At kasi meron hong ipinasok na controversial na video. Ito pong si Senator Amy Marcos. Ang kagandahan ho nito, mga kababayan, lahat po, na kumbaga sa naitulak niya po ang lahat ng mga kapwa senador para mangako na sila po ay tutol sa term extension at tutol sa no elections. O yun ho. Ito, pakinggan ho natin, mga kababayan. At ito pong si Senator Amy Marcos. At ang galing ho ng pagkakapreside sa session ni Senator Loren Legarda. Ito, panoorin ho natin, mga kababayan. Maraming salamat po, Ginang Pangulo. At tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari at na may eleksyon sa 2028. Yun lang po ang aking hinihiling. We take note of that and we thank the good senator from Ilocos, Senator Marcos. Since the video has been withdrawn, Yes, the therefore, motion of Senator Subiri. Yes, Madam President, if I may, because of that, and with the clarity that all of us here want elections sa 2028, hindi Yes. kami papayag na
walang eleksyon. Sabi ko nga, magkaroon na talaga ng kaguluhan at we will defend it with our life, the right to suffrage. So with that, Madam Chair, I withdraw also my motion to as it's already been requested by the sponsors of to withdraw the video. Thank you, Senator Migsubiri. Just for the record, it was under your leadership and I was your pro tempore when we resisted the People's Initiative in early of 2024. Yes, so we take note also of all the messages of support in relation to not having a constitutional or constituent assembly leading to a no election scenario. Magkasama tayo noon na nagtanggol sa ating institusyon para wag matuloy ang People's Initiative at ang iyong distrito at ang aking distrito rin sa Antique ang iilan lamang na hindi pumayag sa PI. Let that be on record. Salamat din kay Senator Marcos. Valenzuela din kay Senator Sherwin Gatchalian. Thank you. Session is suspended. Ayun po, mga kababayan, ang pahayag ni Senator Amy Marcos at na kung saan ay yun ho, na ano niya, na ipurso niya ho, no? At na magano no, na kung saan itong mga senador mula po sa minorya at na sila po ay nangangako na aayaw po sila sa term extension. O, at least ho, yun ho mga kababayan, tignan natin kung yan po ay matutupad. Talagang bagamat ito pong si Senator Robin Padilla, kanyang binabanggit, noon pa man, pagkapanalo niya, paburo siya na magkaroon ng ng amyenda sa ating saligang batas. Gusto niya yung parliamentary, federalismo, pero naghihiring. At siyempre, nagsasagawa po ng mga nagpadinig at konsultasyon. Di po ba? So, yun ho, kayo ano masasabi niyo ho rito, mga kababayan, sa mga naging alibay ni Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson? Una, sabi ni Senator Ping Lacson, napadaan lang daw siya, naligaw sa meeting na yon dahil sa may iba siyang board meeting. Tapos ito pong si Senator Tito Soto ay nagbibiroan lang daw sila ni Speaker Bojidi at pinag-uusapan nila yung golf club. Yung ginagamit na yung pamalo, yung golf set sa pag-golf ho, mga kababayan. Kasi ako alam ko yun O pinag-uusapan yung Honma Beres. Mamahaling golf set ho yun. At nag-golf pa ako kaya kabisado ko yan, mga kababayan. Golf mate na raw yun, golf buddy. Pero kung simpleng issue lang ho yun, mga kababayan, tungkol sa pamalo, kung golf buddy niya, pwede naman lang pag-usapan kung nag-golf sila. Okay. Kailangan pa ba pumunta ron sa Tapos dala mo yung si Speaker D, tapos kasama niya yung Deputy Speaker niya, Tito Soto, kasama niya, tapos may mga iba pang mga congressman o ano man. So kung magbibiroon kayo, kung dalawa lang kayo, pwede. Di ba? Pero ang dami mga pumunta ron So talagang meeting yon o tungkol ho dito sa sa pag-aamyenda sa saligang batas. Bagamat sabi ho ni Senator Tito Soto, hindi nga raw siya nasabing pabor siya sa charter change. At sa katunayan, hindi niya nga raw ho isiner pa sa kanyang mga kapwa senador. Dalawa lang naman sila sa ngayon di ba? Senator Lacson nagkakaalaman. Pero kahit na hindi mo isiner, pero nung dumating ka sa nasabing pagpupulong, kasi magmi-meeting ka, tinawagan ka ni Speaker Bojidi, partner, meeting tayo sa Soler. Ba't pag-usapan? Yung bibilin kong pamalo, yung golf set. Pag-aksaya mo ba ng panahon, taga Quezon City si Senator Soto, pag-aksaya mo pa ng panahon, magtawagan lang kayo, ito maganda yan, ganito, di ba? Uy, maganda yan, itong golf set, sige, yan. Pero mag-aksaya ka pa, sige, pag-usapan natin yung bagong golf set na yan. Sama ko si Dong Mendoza, magsama ka ng Deputy Speaker. At iba pang mga congressman para pag-usapan natin yung pamalo. Kayo ho ba naniniwala sa ganun, mga kababayan? Ako hindi ako naniniwala. Talaga pinag-usapan po yung charter change. Pero siyempre, lahat ng mga posibilidad titingnan. Bakit napag-usapan yung magkaroon ng senador sa bawat rehiyon? So talagang seryoso yung usapan, di ba? Pero bagamat sinasabi ho nila, kasi
talagang marami ho mga, siguro halos lahat po ng mga Pilipino hindi po pabor sa charter change at higit po sa lahat, hindi po sila pabor na wag magkaroon ng eleksyon sa 2028 at mabigyan po ng term extension ito po mga politiko ito. Kasi yun nga, binanggit kanina ni Senator Loren Legarda na panahon ni, ni Mig Zubiri nang siya po ay Senate President, kanila pong tinutulan yung People's Initiative na isinulong noon ni nooy Speaker Martin Romualdez, di po ba natatandaan nyo? Nagkaroon pa ng mga kung ano mga papirme. Di ba? Sa bawat rehiyon, distrito, nangangalap ng pirma at para magkaroon po ng amyenda sa ating saligang batas. Pero yan po'y pinigilan ng Senado na pinumunuan noon na Senate President Mig Zubiri. Kaya ang usap-usapan, yun po ang naging dahilan kung bakit natanggal bilang Pangulo ng Senado, ito pong si Mig Zubiri. At pinalitan siya ni Chis Escudero. Di po ba? So, yun ho, mga kababayan, ang issue ho rito. Kayo ho, anong pananaw nyo ho rito sa, biruan lang daw ho yun. Ito hong sinasabi ni Senator Soto. Biruan lang daw at ang pinag-usapan daw nila yung pagbili ng golf set. Kayo ho ba naniniwala roon? At ako, pinupuri ko ho itong yung strategy ni Senator Amy Marcos. At least yung video, winidraw naman okay na. Pero at least napapayag niya. At naglabas po, nagbitaw po ng pangako yung kanyang mga kapwa senador na hindi ho sila papayag na hindi magdaos ng eleksyon sa 2028 at magkaroon po ng term extension ang mga politiko na may kaugnayan dito po sa charter change. Sige, magbigay na po kayo ng comment at inyong pahayag dito po sa ating issue na pinag-uusapan. At sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. Yung aking Facebook Eli Saludar. Maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magdaang araw po sa ating lahat.